ko pong ibahagi sa inyo yung blueprint, okay, for how believers should live, or for how believers should live out their faith dito sa ang daming challenges, even in this challenging world. Okay? So, 'di ba, ang isang bahay ay before na ipatayo mo ang isang bahay ay dapat meron munang plano o yung blueprint bago mo ipatayo yung bahay para alam mo kung paano mo siya uh, para alam ng mga carpenter kung paano nila gagawin at kung ano yung design ng bahay na gagawin nila. Dahil kung walang blueprint at sasabihin mo sa mga carpenter nga ibagam kanya nga aramidang man day balay ko nga kastoy kunam tapos awan iti ipakita mga plano na huno blueprint na, and then handa nga amo no kasano nga i-design da uno handa mo no kasano nga aramidan DJ balay. Even though nalaing da nga garamid, amen? Even though nalaing da nga garamid iti balay, kung walang plano o walang blueprint yung bahay, mahihirapan din sila. So, ngayon, ganun din sa atin, bilang isang mananampalataya, ay we also need the blueprint para magpatuloy tayo o para mabuhay tayo at tumatag yung ating pananampalataya in this challenging world. Kasi nakikita natin ngayon, hindi katulad nung mga hindi pagsagpat pa lang iti 20,000 years ngayon, medyo maganda pa rin. Palang mayat pa lang di taray iti lubong, di ba? Na peaceful pa lang yung takbo ng mundo. Pero as years passed by, makita natin na ang dami ng kaguluhan ang nangyayari. Although noon pa man, meron din mga kaguluhan, pero hindi katulad ngayon na talagang talamak na yung mga nangyayaring kaguluhan, talamak na yung mga nangyayaring kasamaan sa ating mundo. Amen? So, ganon din sa ating pananampalataya ay dumarating din yung point na sometimes andun yung nadidistract, madali tayong madistract sa mga nakikita natin. Madali tayong nadidiscourage sa mga nakikita natin. Kahit kunting bagay lamang ay nadidistract at nadidiscourage na tayo. Natitisod na tayo sa mga bagay na nakikita natin sa ating kapaligiran. So ngayon, ay nais kong ibahagi sa atin sa umagang ito the blueprint for how believers should live out their faith in this challenging world. At ang ating teksto ay matatagpuan doon sa Philippians 12 verses 2 verse 12 to 15. Nang sabi niya dito sa NIV version, "Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling." 13, "For it is God who is works in you to will and to act to fulfill His good purpose." Verse 14, "Do everything without grumbling or arguing." Amen. 15, "So that you may become blameless and pure, children of God, without fault in a warped and crooked generation. So then you will shine among them like stars in the sky." New Living Translation ko na ijay, "Dear friends, you always followed my instructions when I was with you." Ikagsasao dito inkat ni Apostol Pablo. Amen? "And now that I am away, it is even more important." Okay, so even though wala sa atin, halimbawa si Pastor Jerry, even though wala si Pastor Jerry sa atin, but it is even more important to work hard to show the results of your salvation. Amen? Obeying God with deep reverence and fear.
For God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Amen? And verse 14, do everything without complaining and arguing. Sabi niya, so that, sa verse 15, no one can criticize you. Amen? Live clean, innocent lives as children of God, shining like bright lights in a world full of crooked and perverse people. Amen? Nagmutog ako ten. Okay, so today, I would like to share with you four blueprints on how are we going to live out our faith. Una, sabi niya, doon sa verse 12, sabi niya, work out your salvation. So, it should be our faith is active. Amen? So, active faith. Kunana, Hebrews 11 verse 6, without faith, it is impossible to please God. Amen? For whoever would draw near to God must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. So, ang aktibong pananampalataya or to work out our own salvation it is an ongoing action. Amen? Tuloy-tuloy yung action natin. Hindi ibig sabihin na ikaw ay nanampalataya ngayon at sa bukas ay inserdong mo nga mamati kini Apo Dios. But ang sinasabi sa atin to work out our salvation is we must have that active faith. Anong ibig sabihin ng active faith? It is an ongoing action. Tuloy-tuloy. Paul commands believers to work out. Amen? To work out their faith. Not to work for. Okay? So, magkaiba yung workout and magkaiba yung work for. Okay? So, kung workout, katulad ng yung mga mahilig mag-exercise. Okay? They exercise their faith. Amen? So, we must exercise our faith upang sa ganon ay lalago pa. Dumakal, lumawa pa hindi jay panakam amo tayo kini Apo Dios. Amen? Kasi kung sasabihin natin na work for our salvation, tandaan natin na sinabi ng Panginoon, sinabi ni Apostol Pablo doon sa Ephesians 2 verse 8 na, for by grace, amen, we have been saved through faith. Amen. So, by grace tayo nga naisalakan. Haan nga datayo iti han tayo nga trinabahuan, panakaisalakan tayo. Kasi ang Panginoon, even though we are sinners, in the end, He still saves us through our faith and because of the grace of God. Amen? So, sabi niya dito na, without faith, it is impossible to please Him. Okay? So, active faith, it is an ongoing action. So, Paul commands believers. So, Apostle Paul commands us to work out our faith. Amen? So, this means actively practicing or cultivating and expressing the faith that has already been given by grace. Sabi niya doon sa Titus 3 verse 5, He saved us not because of work done by us in righteousness, but according to His own mercy. Amen? By the washing of regeneration and the renewal of the Holy Spirit sa buhay natin. So, yung binasa natin kanina sa Ephesians 2 verse 8 and 9, that for by grace, we have been saved through faith, and this is not our own doing. So, hindi natin kagagawan na nga naisalakan, no, dikat by grace that we have been saved. Dahil sa pananampalataya natin. Amen? Sabi pa niya dito, it is the gift of God. Amen? Not a result of our works,
so that no one may boast. Kasi kung sasabihin natin na pinagtrabahuan natin yung salvation natin, baka at dati mangiparayag, kastoy-kastoy, di ba? Adopay tinararamidak nga nasaysaya at nga musika, di ba? At dadagi dyan mangiparayag kat no maminsan. So nga, iti apo, na yung baglaunay, tahaan nga di dyan gapo, iti aramid tayo, iti nakaisalakanan tayo, nudikot, agyaman tayo, agsipod iti parabor ti apo, kat adda nga insalakan na tayo. Sabi niya doon sa Hebrews 5 verse 9, and being made perfect, He became the source of eternal salvation to all who obey Him. Okay? So mayroon din condition dito kung paano magiging tuloy-tuloy yung pananampalataya natin is amen, to all who obey Him. Okay? So para maging tuloy-tuloy yung pananampalataya natin, yung active faith natin, ay kailangan natin i-recognize yung source ng ating pananampalataya or source ng salvation natin. At anong sabi niya doon? Na ang Panginoon, ibibigay niya sa atin yung kalakasan kapag mag-obey tayo sa Kanya. Amen? So, it needs obedience para makamtan mo yung kalakasan na ipagkakaloob ng Panginoon. Amen? Sa James 2 verse 26, sabi niya dito, kung paanong patay ang katawang walang espiritu, patay din ang pananampalataya kung walang kasamang mabuting gawa. So also, faith by itself, if it does not have works, is dead. Okay? So, the core meaning is that genuine living faith in God naturally results in good deeds. Okay? Yung pananampalataya natin, yung buhay na pananampalataya natin sa Panginoon ay naturally na magpuproduce yan ng mga magagandang gawain. Amen? Because we know that the character of our living God is, He is righteous. Amen? He is loving. He is kind. Okay, so, yan yung mga lalabas kapag tayo ay manampalataya at manalig sa ating Panginoon. Amen? So, if a person claims to believe but never acts with love or obedience, sabi niya, their faith is empty and fake. Okay? So, kung hindi makikita sa buhay natin, yung pagmamahal at yung humbleness na sinabi kanina, yung obedience, ay saan nga maipakita nga si kakot amom ni Apo Dios. Saan nga maipakita nga si kakot namati ka kini Apo Dios. Agsipod ta itipay lang aramid, kat aramid iti nainlubungan. Isu nga kunana, iti saon ni Apo Dios, na ang tunay or living faith in God will naturally result in good deeds. Amen? So, true belief is not just mental agreement with facts. It is an active trust that changes how you live. Amen? So, ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang sa ating mga isipan, but it is an active trust na may transformation sa buhay natin. May nangyayaring pagbabago sa buhay natin. Na hindi sana yung buhay natin nung hindi pa tayo nananampalataya sa Panginoon at nung sinabi mong tinanggap mo ang Panginoon at nanampalataya sa Kanya ay ganun pa rin yung ugali mo. But ang tunay na pananampalataya ay may pagbabago. Amen? So, si James argues that merely agreeing with biblical facts or declaring beliefs verbally is not enough. Okay? True faith is an active, okay, buhay ang pananampalataya or living force that reshapes a person's behavior, priorities, and character. Okay? So, ang tunay na pananampalataya, makita natin yung
pagbabago ng kanyang ugali, ng kanyang character, o yung kanyang priorities. Okay? Amen? So, ang tunay na mananampalataya ay hindi natin ipa-priority yung nais ng ating mga katawan. Hindi natin ipa-priority yung kagustuhan natin, pansariling kagustuhan natin. But, ang tunay na mananampalataya will prioritize what God wants him. Kung ano yung kalooban ng Panginoon sa kanya. So, good works do not earn salvation. Instead, they are the natural fruit that proves the root of your faith is alive. Amen? So, they serve as natural, inevitable fruit produced by the root of true faith. Amen? So, just as a body, kung titignan natin ang ating mga katawan, kung wala tayong awan itibiyag na, itibagi tayo, it is lifeless. Diba? Faith without any outward change or help for others is dead and useless. Okay? So, kung walang buhay ang ating pananampalataya o kung walang pagbabago ang ating buhay, ibig sabihin, patay ang ating pananampalataya. But, kung may pagbabago, kung may transformation na nakikita sa ating buhay, dahil sa ating pananampalataya, ibig sabihin, buhay na buhay ang ating pananampalataya. Amen? Hallelujah. Genuine, saving faith will always manifest itself through outward actions and obedience. Okay? Pangalawa, sabi niya, requires reverent intentionality. So, yung active faith is, it is an ongoing action. And letter B, sabi niya, it requires reverent intentionality. Okay, this is under the active faith. So, cultivating this faith must be approached with fear and trembling. Sabi niya, na ano bang sinisignify nitong fear and trembling? So, this signifies a profound reverence for God's holiness and a healthy awareness of one's own weaknesses. Although meron tayong mga weaknesses, but andun pa rin yung sinabi ko kanina, God is our source of strength. Amen? Okay, so doon sa 1 John 2 verse 4, whoever says, I know Him, okay? Siya sino man nga mangibagang amok ni Jesus Christ or kilala ko si God, but that does not keep His commandment is a liar. Okay? And the truth is not in him. Sabi niya, hey, sino man nga mangibagang amudak ko na ni Apo Dios nga saan da nga idulin iti unag ti puso da dagiti commandments ko kat iso da kat di aglas-lastog ko na and ang katotohanan ay wala sa kanila. Sabi ng salita ng Diyos. Amen? At doon sa Joshua 24 verse 14a, kaya ngayon, igalang nyo ang Panginoon at paglingkuran ng may katapatan. Amen? So, sinasabi sa atin ni Joshua na igalang natin ang Panginoon at paglingkuran natin siya ng may katapatan. Dahil ang Diyos na pumili sa atin ay banal. Okay, dapat din tayong magpakabanal at sa lahat ng ating ginagawa sapagkat nasusulat sa banal na kasulatan na magpakabanal kayo sapagkat ang ating Panginoong Diyos ay banal. So, walang kinikilingan ang Diyos. Amen. Hinahatulan niya ang mga tao ayon sa mga gawa nila o ayon sa mga ginawa nila. Amen. At dahil tinatawag ninyo siyang Ama, mamuhay kayong may takot sa Kanya habang kayo'y nasa mundong ito. Amen. So, malinaw mga kapatid, yung sinabi niya dito sa 1 Peter 1:15 to 17 na walang kinikilingan ang Diyos, na hinahatulan niya ang mga tao ayon sa mga ginawa nila. So, kung alam na natin, kung gumawa tayo ng masama,
alam na natin kung ano yung parusa natin. Pero kung gumawa tayo ng maganda, alam natin kung anong kalalabasan ng o anong consequence ng mga magagandang ginawa natin. Amen? So, sabi niya, mamuhay tayong may takot sa Kanya habang tayo ay nandito pa sa mundong ibabaw. Amen? So, consistent character, active faith means we should have the consistent character. Okay? The Christian walk should not rely on external human supervision. Hindi ibig sabihin na believer must remain obedient and steady in their faith whether a spiritual mentor or leader is watching them. Okay? Hindi ibig sabihin na kapag may dalang timangkit kita kanyam, saka ka lang ag-obey. Amen? But it is a consistent character na kahit walang nakakakita sa atin, meron man at walang nakakakita sa atin, ay consistent pa rin yung pag-obey natin sa kalooban ng Panginoon. Amen? So, believers must obey God continually. Not just when spiritual leaders are watching. Halimbawa, sa mga worship team. Kung hindi, porket andyan si leader, ay mayati pa nag-practice da. Ngamin tunuawan ni leader, ay kat, ang gulo-gulo nila. Di ba? So, ganun din sa ating pananampalataya at sa ating buhay spiritual na consistent sana yung character natin na kahit wala si pastor, wala si leader na nakakakita sa atin, ay we are still honest. Okay? Honest tayo sa mga ginagawa natin, especially sa gawain ng Panginoon. Amen? Okay. So, doon sa James 1:22 verse 25, sabi niya, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Okay? So, malinaw mga kapatid, na pinapakinggan natin ang salita ng Diyos pero hindi natin ginagawa, ay sinasabi sa atin ni Apostle James, we are, dinadaya natin ang ating mga sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin. Diba, no rumor tayo ngay kitang tayo nga umuna dyan sa armeng. Okay? No nakaruwar tayo, adayo tayo dyan balay tayo, nalipatan tayo itsura tayo. Diba? So, ganun din po, yung sinasabi sa atin ni James, na mamuhay tayo ayon sa salita ng Diyos. Amen. At doon sa verse 24, sabi niya, at pagkatapos makita ang sarili ay umaalis at kinakalimutan ng kanyang anyo. Ang verse 25, ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautusan ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Amen? Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Kaya nga, yung mga MC sometimes sinasabi nila, denggan tay kumaiti sa OT Apo, nga denggan iti may sangalapayag tayo, ngam saan ko mga rumor iti bangir. No dikat denggan ti duang alapayag kat umunog ijay puso kan panunod tayo. Amen. Hallelujah. AJ Psalms 119 verse 1 to 3 ko na mapalad ang taong namumuhay ng walang kapintasan at naaayon sa utos ng Panginoon. Verse 2 ko na mapalad ang taong sumusunod sa mga katuruan ng Diyos at buong pusong hinahanap ang kanyang kalooban. Okay? Hindi sila gumagawa ng masama, sa halip ay sumusunod sa mga pamamaraan ng Diyos. Okay? Amen. Hallelujah. Okay, so makita natin dito na sa paggawa natin ng mabuti ay may mga rewards. Okay? Kasi sabi niya, mapalad ang taong namumuhay ng walang kapintasan at naaayon sa kalooban ng Panginoon. Okay? So, mapalad ang taong sumusunod sa kautusan ng Diyos at buong pusong hinahanap ang kanyang kalooban. So, mapalad.
tayo kung meron sa atin yung desire na yung desire or yung willingness na magpagamit sa kagustuhan o sa kalooban o sa layunin ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Kasi dito natin makita na kapag ikaw ay may willingness, kapag ikaw ay may desire na magpagamit sa kanyang gawain, ibig sabihin, you have an active faith. Okay? Okay, so pangalawa na blueprint ng kung paano natin i-work out yung salvation natin is, sabi niya dito ay may divine empowerment. Okay? God who works in you. Kung na ijay, verse 13, na ang blueprint ng buhay nating mananampalataya ay hindi tayong hantay nga makaabante kas kumaitilugan, di ba? Hantay nga makaabante, no one iti driver na, no one iti krodo na. So, ngayon, sa atin bilang isang mananampalataya, hindi rin tayo makakaabante o hindi rin natin kayang gawin ang kanyang kalooban sa buhay natin kung hindi niya tayo bibigyan ng kapangyarihan o kalakasan. Kaya't sinabi niya na God is, siya yung nagbibigay sa atin ng empowerment, o the Holy Spirit give us the power to do what He wants us to do. Okay? So, He is our source of energy. True spiritual growth does not rely on raw human effort alone. Okay? So, hindi natin kaya kung ang pagbabasihan natin ay yung effort lamang natin. Okay? But, we need God's Spirit to actively work deep inside us. Amen? Kasi, ang banal na espiritu, sabi niya dito, ay siya yung nagbibigay sa atin ng kapangyarihan para magawa natin yung kalooban ng Panginoon. And God provides both the desire and the ability to do what pleases Him. Sabi niya doon sa Acts 1:8, popular na verse ito sa atin, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. Okay? So, when the Holy Spirit, so mula nung tinanggap natin ang Panginoon, mula nung nakilala natin at tinanggap natin siya bilang ating tagapagligtas, ay andyan na sa atin yung banal na Espiritu. And mula dyan, mula nung tinanggap natin ang Panginoon, binigyan niya na tayo ng kapangyarihan para gawin ang kanyang kalooban. Okay? At para gawin yung sabi niya na, yung to do what pleases Him. Okay? At doon sa John 14:26, sabi niya, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you. Okay? Siya yung magtuturo sa atin sa mga bagay na dapat nating gawin. Sabi niya, He will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. Okay, so the Holy Spirit, siya yung magsasabi sa atin ng mga gagawin natin, at kung nakalimutan natin, ay ipapaalala ng banal na Espiritu sa atin yung mga commandments ng Panginoon. Amen? Okay, so the Holy Spirit acts as a divine guide, teacher, and reminder to sustain believers. Okay, so in this verse, Jesus reassures His disciples that even though He is physically leaving them, they will not be left alone or unequipped. Okay, so hindi man natin kasama ang Panginoon physically, but sabi niya dito sa John 14:26 na the Father, okay, ay nag-send siya ng mangtulong kada tayo. Okay? Nag-send siya, iti mangtulong kada kayo, which is the Holy Spirit. Okay? So, ang papel ng banal na Espiritu ay magturo ng lahat ng bagay na
inihahayag ang mga spiritual na katotohanan na hindi kayang maunawaan ng isip ng tao lamang. Ang knowledge natin is limited. But when the Holy Spirit is within us, ang Panginoon, ituturo niya sa atin yung mga bagay na hindi natin alam. Amen? Amen. So, ang banal na Espiritu ay tinitiyak niya na hindi malilimutan ng mga mananampalataya ang mga salita ng Panginoon. Okay? And letter B sa dito sa divine empowerment, letter B is aligned with His purpose. Okay, the ultimate goal of this divine empowerment is to bring fulfillment in joy to God. He aligns a believer's passions. Okay, so ano ba yung mga passions ninyo? Ano ba yung talent na pinagkaloob ng Panginoon? Okay, so ano ba yung gustong-gusto ninyo na gawin? Okay? Ano yung passion ninyo? Sabi niya na He aligns a believer's passion and everyday action with His ultimate perfect will. Okay? So yung mga passion natin, kung halimbawa, kung passion natin na maging isang worship leader, although kung sa sarili lang natin, ay sinasabi natin na hindi natin kaya. But, ang sinasabi sa atin dito ay the ultimate goal of this divine empowerment is yung He give us the power. He give powers to the believers, passion and everyday action para mapangyari yung kalooban ng Panginoon. Amen. So Christian growth is a partnership work where God fuels the energy and human take action. So makita natin dito ang paglago ng isang Kristiyano ay hindi lamang sa ating sa sarili nating gawain, but ang Panginoon ang siyang nagbibigay ng kalakasan sa atin, o siya yung kumbaga sa sasakyan ay siya yung kumbaga yung sasakyan may masapol nga di ngay mapan ka gasoline station tapno pakargaam iti langis na. So ganon din ang Panginoon sa atin na binibigyan niya tayo ng kalakasan o yung fuel tapno iti kasta energy tayo ngay saan ko mga nakapsot no dikat napigsa dahi energy tayo nga mga ramid iti dahi kayat ni Apo Diyos. Amen? So katulad ng isang sasakyan, di ba? Katulad ng sinabi ko kanina, kung walang krudo o langis, hindi siya aandar. At kahit na may krudo o langis ang isang sasakyan, kung wala namang driver, hindi siya aabante. Di ba? Kaya ganon din sa atin. God fuels our energy through the help of the Holy Spirit upang makaya nating gawin ang itinalaga ng Panginoon sa buhay natin. Sabi niya nga doon sa Ephesians 2 verse 10 na for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, okay, which God prepared beforehand that we should walk in them. So alalahanin po natin na noong hindi pa natin kilala ang Diyos, tayo'y namuhay dito sa mundo na walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit ngayon na kay Jesucristo na tayo, ay binigyan niya tayo ng bagong buhay upang gumawa tayo ng kabutihan. Okay? Na noon pa man ay itinalaga ng Panginoon na gawin natin. So ibig sabihin na nung nandun pa tayo sa sinapupunan ng ating ina, ay itinalaga na ng Panginoon kung ano yung gawain natin. Okay? So, dito natin makita na ang Panginoon ay hindi niya gusto ng bawat isa sa atin ay mawalay sa kanyang presensya. So, God intentionally designs believers with a unique ability or identity
and specific purpose to actively carry out His good plans. Okay? So, meron kang unique na identity. Okay? So, bawat isa sa atin ay may unique na identity. Na may specific purpose. Okay? Para magawa or para madala yung plano ng Panginoon. So, ang mga pagkakataon, kapaligiran at relasyon ay inihanda na ng Diyos ng maaga para sa atin, para sa mga mananampalataya na ipakita ang kanyang pag-ibig dito sa ibabaw ng mundo. And tayo yung kanyang gagamitin bilang isang disipulo niya. Amen? So, ako at ikaw, walang exempted sa atin. We are disciples of Jesus Christ. And being a disciple, sabi niya, we are His workmanship. Okay? Katulungan niya tayo para ihatid at para gawin yung plano niya dito sa ibabaw ng mundo. Okay? At para ipakita sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa Kanya yung Kanyang pagmamahal sa kanila. Amen. Pangatlo na blueprint ng on how are we going to work out our salvation is do the work without complaining and arguing. Okay? Do the work without complaining and arguing. So, bilang isang mananampalataya, we must eliminate internal negativity. Okay? Kung minsan, kaya't nagkakaroon tayo ng mga hindi pagkakaintindihan because of negativity. Okay? Di ngayon, nabiit tayo nga agpanunot iti negatibo. Nga, uray nohan nga si kadji pagtungtungtungan, dakot. Diba? Agbalin kan nga negatibo nga, ay samot di pagtungtungtungan da. Diba? Hindi kailayan sa atin dahil nangyayari sa atin. It is a reality. Amen? Sa lahat ng komunidad, hindi yan nawawala. Meron at meron. Pero, ang sinasabi sa atin dito, ni Apostol Pablo, we must eliminate internal negativity. Amen? So, ang pangunahing sukatan ng spiritual na pag-unlad ay ang attitude ng isang tao. Hey, ang pagiging lubos na nakatuon kay Kristo ay nangangailangan ng paghawak sa mga gawain at interpersonal na relasyon ng walang pagrereklamo, pag-angal, o pagdududa. Okay? So, kailangan yung we must always think positive. Nga, uray no awan iti kwarta tayo agpanunot tayo lata iti positibo, di ba? Kasi nga yung salita ng Panginoon, sabi niya kung ano yung nasa puso mo ay siya rin yung lumalabas sa bibig mo. Okay? Kaya mas mabuti na we must always think positive. Maging positibo sana tayo, hindi yung negatibo kasi negative always cause problems. Di ba? So, we must think negative. Think positive. Amen? Okay, so Christians are commanded to do all things without chronic grumbling or murmuring kunana. Halimbawa, sa ating ministry, okay, na sinabihan ka ng leader mo o ni pastor mo na pwede ba sis na ikaw yung gumawa ng ganito, tapos nagtalikod, di ba? Nagmumurmur ka because ayaw mong gawin. Bakit? Andun yung unwillingness, because nandun yung pride, yung unwillingness na gawin kung ano yung kalooban ng Panginoon. And sa ganon, ay yung sinabi ng salita ng Panginoon na di umapos, apuson tayo di banal na espiritu. Di ba? So, sabi niya dito na
do the work without complaining and arguing. Okay? In Colossians 3:23 to 24, sabi niya, work willingly. Work willingly at whatever you do. Amen? As though you are working for the Lord rather than for people. So, huwag mong isipin na ginagawa mo yung pinapagawa sa'yo para lang kay pastor o para lang kay leader. But isipin mo na yung pinapagawa sa'yo ay gagawin mo dahil sa Panginoon. Amen? Dahil kung yun yung isipin mo, mawawala yung bigat ng kalooban mo. Di ba? Mawawala yung pag-murmur mo. Mawawala yung yung pag-grumbling natin. Di ba? Kaya sabi niya dito sa Colossians na work willingly at whatever you do. So remember that the Lord will give you an inheritance as your reward. And that the master you are serving is Christ. So isipin na lang natin na kapag may pinapagawa sa atin, we must do it willingly. And we expect na kapag gagawin natin yan with willing heart, ay sabi niya dito na the Lord will give you an inheritance as your reward. Amen. So may reward na naghihintay sa mga gagawa ng may willingness sa kanilang mga puso. So work willingly at whatever you do is to approach every task, no matter how small, boring, or difficult, with a sincere, wholehearted, and positive attitude. Okay? So, in verse 23, whatever you do, work it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Okay? Even me, sometimes, maminsan, ni amok, hindi natin maiwasan sometimes na, lalo na kapag pagod na pagod yung katawan natin, ay, maminsan, agmurmur tayo na maminsan. But, ayaw pala ng Panginoon yun, di ba? Okay, so, ito ay sinasabi sa atin para ako makanyata di comfort up no adati bagbaga ti employer tayo nga ikot ako makanyata di willingness nga at kanji ko na iti testimony tatay nga adda ko maji panagpakumbaba tay latta. Amen. Nagsipod ta no ipakita tayo nga tayo iti di nawala tayong pagpapakumbaba, syempre sila yung master natin, dapat magpakumbaba tayo sa kanila because they are our master. And isipin na lang natin na we are doing it for the Lord, not for our earthly masters, but we are doing it for our heavenly master. Amen? Okay, so, pangalawa, na sabi niya dito, on doing the work without complaining is kailangan din natin na i-reject yung mga division, 'di ba? Ang mga mananampalataya inuutusan na alisin ang mga pagtatalo, pag-aaway at maliliit na alitan. Kunana. So, tayo bilang isang church community, okay? Para ma-preserve yung pagkakaisa natin within our community is mahalaga that we demonstrate the humble and transformative power of the gospel that we are yung adalon tayo. Amen? Dahil katulad ng topic namin nung last Friday sa worship team na mahalaga ang may pagkakaisa sa isang community dahil kung walang pagkakaisa ang isang community or isang church ay paano ka makapaglingkod o paano ka makapagpuri sa Panginoon kung sa loob-loob ng puso mo ay may galit at may gura itipada mga tao. Di ba? Hindi ka makakapagpuri. So, sinasabi sa atin bilang isang community or small community ay we must demonstrate yung unity because bakit natin i-demonstrate? Because there are may mga tao na pumapasok, 'di ba, sa church, sa loob ng church na imbes na doon sa loob ng church sila
kuha ng comfort, pero anong nakikita nila sa loob ng church na walang pagkakaisa, di mas lalo silang madi-disappoint, mas lalo silang madi-discourage kung ang nakikita nila sa isang church ay walang pagkakaisa. So paano mo sila maakay? Di ba? Paano natin sila maakay kung ang nakikita nila ay division, kaguluhan sa loob ng church? Amen? So, we must reject division in our community. Amen? So, preserving unity within the community is vital to demonstrating the humbling, transformative power of the gospel. So, we must avoid yung mga disputes, okay? I-avoid natin yung mga disputes to protect our church unity. Amen? And community peace. Ano ba ti Tagalog? Ilocano ti peace? Kapayapaan. Tagalog pala yun. Palna. Amen? One. Okay, tapno manatili, digital na, iti unag, iti church, ngayon kailangan yung pagkakaisa natin. Isang layunin, isang puso, isang isipan. Amen? So, doon sa Ephesians 4 verse 3, sabi niya, pagsikapan ninyong mapanatili ang pagkakaisa ninyo mula sa Espiritu sa pamamagitan ng mapayapa ninyong pagsasamahan. Okay? So, we need a peaceful community at yung pagsasamahan natin na hindi sana yung adati hamo kayat akot ibagam atap adi ka sana nga maayos ay gat no kamam dayta nakasaktan kasanungay nga ma-resolve. Amen? Kasanungay nga ma-resolve kuma no hamo nga ibaga nga nasaktan ka or what. So kailangan natin na i-preserve yung unity in our community. Amen? So, let us make every effort. So, para maadda di pagkakaisa iti unag, iti community tayo, kailangan din natin na bawat isa sa atin ay mag-effort. Because without effort, how can we have the unity in our community kung wala tayong effort na gagawin? Amen? So, let us make every effort to keep the unity of spirit through the bond of peace. Amen? Unity does not happen by accident. It requires hard work. Okay? So, we must understand that the Holy Spirit already created the unity when believers become part of the faith. And our job is to guard and not to break that unity. Amen? So, verse 2 ko na. Sabi ni Apostol Pablo, maging mahinahon kayo, mapagpakumbaba, maunawain, at mapagpaumanhin sa mga pagkukulang ng bawat isa bilang pagpapakita ng pag-ibig ninyo. Amen? Amen. Hallelujah! Okay, so, pang-apat. So, yung blueprint natin para mai-work out natin ang ating salvation is, yung una sabi niya, we must have an active faith. And pangalawa ay, para magkaroon tayo ng kalakasan ay the divine empowerment of God will work on us. Amen. And pangatlo is yung doing the work without complaining and arguing. And pang-apat, sabi niya, shine as lights. Okay? So, para makapag-ilaw tayo na katulad ng isang ilaw, kailangan na yung sinabi natin kanina na maging mahinahon tayo, mapagpakumbaba, maunawain, at mapagpaumanhin sa mga pagkukulang ng bawat isa bilang pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos o pag-ibig natin sa bawat isa sa atin. So in verse 15, sabi niya, upang maging malinis kayo at walang kapintasang mga anak
ng Diyos sa gitna ng suwail at baluktot na henerasyon, kailangang magsilbi kayong ilaw na nagliliwanag sa kanila. Okay? So, yung sinabi natin kanina, yung example natin kanina, kung ang loob ng church natin ay magulo, walang pagkakaisa, paano tayo magiging ilaw sa mga tao sa ating kapaligiran kung sa atin mismo ay hindi natin kayang mag-ilaw sa loob ng community natin? Amen? So, sinabi dito na maging malinis kayo at walang kapintasang mga anak ng Diyos. Amen? So, by actively choosing to reject negativity, believers naturally become blameless and harmless. Sabi niya, kapag i-reject natin yung mga negativity sa buhay natin at kapag ang mga observers, yung mga tao na nakakakita sa atin, ay wala silang makikita sa atin na yung mga pwede na lang isumbat sa atin. Amen? So, dito natin makita na masasabi nila sa atin na they are called to be clean. So, masasabi nila sa atin na we are called to be clean. Okay? Pure and refreshingly uncorrupted by cultural pressure, sabi niya. So, dahil sa kanilang tapat at tamang pamumuhay, okay, dahil sa tapat at pamumuhay ng isang mananampalataya o ang mga nananalig ay walang makikitang masama, di ba? O walang kinalaman sa masama at walang maisusumbat ang mga taong nakapaligid sa kanya. Okay? Ang tamang pamumuhay ay, sabi niya, isang malinaw na kaibahan sa lipunan ngayon na puno ng kamalian at kalituhan. Tayo bilang mananampalataya, at ako mamot, aji pakailasinan tayo nga datayukot na mati kini Apo Dios. Amen? Nga saan kuma, nga no inya ter aramidan itilubong, kat kasjay mot iter aramidan, timakon ko na nga agsirserbikin ni Apo Dios. So kas ano nga makita wano, mailasin, dayjay pagkaibahan. Diba? Kaya sinasabi sa atin dito sa verse 15, na adda kuma, dayjay pakailasinan tayo. Tapno iti kasta, agbalin tayo nga silaw kadakwada. Amen? So, ang tamang pamumuhay ay nagiging isang malinaw na kaibahan sa lipunan ngayon na puno ng kamalian at kalituhan. So, paano nga ba tayo makakailaw kung ang nakikita naman sa buhay natin ay puros pagkakamali? Well, sinasabi natin, we are not perfect. Meron at meron pa rin yung pagkakamali natin. But at least, hindi yung katulad ng mundo na talamak. Amen? At least, meron pa rin yung pagkakaiba at alam pa rin natin na humingi ng tawad sa ating Panginoon at sa mga tao na napasaktan natin. Amen? So, illuminating a dark culture, sabi niya, the world is described as a crooked and perverse generation. And Christians are expected to stand out against this dark backdrop, functioning as living guides, warnings, and sources of security to those around them. So tayo, mga mananampalataya, tayo sana yung magiging ilaw at yung living guides, yung nakikita nila na sa buhay, although hindi man tayo nagsasalita sa kanila, but in our actions, sa ating mga characters, sa ating mga ginagawa, ay nagiging living guide sa mga tao na nakakakita sa atin. Na, di ba, dapat yun numaminsan nga ikat, karkaro ijay minatayan, di ba, numaminsan, adadagji agsao nga, iso na piman, edi si bibiyag pailaang kat kastoy, dagijay inaramid na nga nasayaan, di ba? Parang legacy, di ba? Okay, so, ganon din sana sa atin na mayroon tayong maiiwan na legacy na makikita ng mga tao na magiging guide nila sa kanilang
sa kanilang mga buhay. Okay? At sabi pa niya dito na, and yung guide na yan ay magiging source din nila ng yung magiging seguridad din nila sa kanilang mga buhay. Lalo na rin sa ating mga pamilya. Amen? Okay, so like bright stars, sabi niya, against a night sky, a believer's life should guide others to God. Okay, so even though hindi ka nagsasalita, kasi katulad nga ng sinabi sa atin ng MC kanina, na tayo, mga mananampalataya, ay it is a big ABC sa mga tao na nakakita sa atin. So tayo yung binabasa ng mga tao, kahit na hindi tayo nagsasalita, ay binabasa pa rin nila yung characters, yung ugali natin, kung sino tayo na nagsasabing isang mananampalataya. At kung ang nakikita nila sa atin ay hindi tugma sa ating sinasabi na tayo mananampalataya, ay uyawan da ka lang, adita, las-las yan da ka, ang ako na iti. One, di ba? So, we must illuminate that dark culture sa ating buhay. Okay? Sa Ephesians, Ephesians 5:8, for at one time you were darkness, but now you are light in the world. So walk as children of light. So means to live in a way that visibly reflect God's truth, goodness, and moral purity in your daily life. Amen? So in verse 9 sapagkat kung ang isang tao ay naliwanagan na, makikita sa kanya ang kabutihan, katwiran, at katotohanan. Okay? And the text, yung text natin, ay sabi niya, the text says that the fruit of the light consists of 3 specific qualities. Kaya ano yung nasabi ko kanina? Ito yung kabutihan, yung katwiran, at katotohanan. Na yung kabutihan, it is actively doing helpful, kind, and beneficial things for others. And yung katwiran, living with strict ethical integrity and doing what is right in the eyes of God, even when no one is watching us. Okay? At yung katotohanan, it is the honesty, yung sincerity, and freedom from hypocrisy or deception. Okay? So, bilang mga mananampalataya, wala sana sa atin yung deception. Because yan lang ang gawain ng kaaway. Yung magdi-deceive sa mga mananampalataya. At sa Matthew 5:16, sabi niya, in the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. So, inaasahan ni Jesus na ang ating pananampalataya, yung moralidad at pamumuhay ay maging ganap na hayag at walang kapintasan sa mga taong nakapaligid sa atin. This is the ultimate goal of the Christian life. Okay? The purpose of doing good works is not to earn applause or tapno palakpakan da kadagiti tat tao. Wenno tapno maging popular ka kadagiti tat tao. Or tapno iti kastangay kat maidayaw iti sarilim. No, dikat your life should act like a mirror, redirecting all praise and recognition upward to God. Nga ni kumaapo Dios iti mapadayawan iti biyag tayo. Amen. So kailangan makita sa buhay ng mga mananampalataya ang tamang pamumuhay upang ang kanilang mga mabubuting gawa ay maghatid ng pansin sa kabutihan ng Diyos at hindi sa kanilang sarili. Okay? So makita ko DJ, mai-glorify ko ni Apo Diyos iti biyag tayo. Nasaan ko mga DJ bagi tayo iti may glorify. No, di kat ni Apo Diyos ko iti makita iti amin nga aramid tayo. Amen? At doon sa Daniel 12 verse 3, and those who are wise shall shine like the brightness of the sky above. And those who turn
many to righteousness like the stars forever and ever. So, in the biblical context, true wisdom is not merely academic intellect or political strategy. Nga iti true wisdom. Wino jay, ano ba Ilocano ti wisdom? Laing? Okay. Iti agtaytay so nga sirib kat saan nga gapo iti DJ ado iti amom. Okay? Iti secular, wano iti political strategy. But it is the capacity to remain faithful to God during periods of severe cultural pressure and crisis. Okay? True wisdom recognizes that earthly trials are brief. Okay? Katulad ng sinabi ng testimony ng kapatid natin kanina, na naniniwala siya na ang mga trials na dumarating sa kanyang buhay, mga problema na dumarating sa kanyang buhay ay may hangganan. Amen? So, sabi niya, true wisdom recognizes that earthly trials are brief. Okay? Mabiit laang dayta. So, whereas God's sovereignty is eternal. Iso nga, no adda kumadagiti, kasi no maminsan, iti rason, iti may nga Kristiyano, no apay nga saan nga agpaaramat, kat iso di jay, ado iti pagsubok iti biyag na. Ado iti maranranasan nga trials. So, gapo na nga, maminsan, dagita iti pagrason tayo, nga, hangko nga maikonsentrate, tiagpaaramat iti apo, agsipod ta kastoy-kastoy, nagulo iti panunot ko. But, isipin natin na ang Panginoon, sabi niya sa James na, humingi tayo ng wisdom and knowledge sa Panginoon. At kung ikaw ay hihingi sa Kanya, ay Kanyang ipagkakaloob na walang kulang at walang labis. Amen? So, sabi niya, it is the capacity to remain faithful to God despite of many pressures and crises sa buhay ng isang tao. And true wisdom recognizes that earthly trials ay brief, mabiit laang dayta. Ngam, panunutan tayo, iti dayjay, sovereignty ni Apo Dios ket agnanayon. Amen? So, just as the stars pierce through the pitch black night sky, sabi niya, individuals who live righteously display a brilliant, unmistakable contrast to a broken society. Nga kaslangay, DJ, di ba iti star, uno DJ bulan, nga iti DJ nakasip-sip ngot, nga rabii, di ba? Kat no iti bulan, kat agranyag, di ba? Talaga nga makita nalawag, nga oray no nasipngot, iti aglawlaw mo, kat no adaday di bulan, nga agranyag, kat ada nga makita, idubing kami, no adda dagiti okasyon, nga ko nga kat karkaro no chimpo ti bulan, di ba? No chimpo nga agranyag di bulan, kat oray awan ti silaw mo, kat makapagtaray ka, di kalsada, kayang matarayan nga uri awan iti silaw mo agsipod ta dayjay bulan nga mangranranyag iti dayjay dalan. Isod gapo na nga datayo nga makunkuna nga namati kini Apo Dios agranyag taymot kuma nga kaslabulan iti tunga iti rabii. Amen. So, adda kuma nga datayo iti mangipan iti dayjay peace, iti dayjay broken society nga kunana, iti broken community. Santay ko mga dayjay agbalin nga mangdadaol iti dayjay unity iti maysa nga community. No di kat datay kuma iti mangitod o anya jayan mangipan iti talna. Agbalinday ko mga jay peacemaker. Amen? So, earthly fame, political power, and material riches eventually fade and disappear. However, the spiritual impact of leading someone to righteousness possesses a permanent value that endures across eternity. Okay? So, datayo kuma, iti mangipan, kadagiti makasapol. Amen?
iti dayjay makasapol iti digital na iti righteousness, amen, nga santay ko mga datay di manguyaw kitday kadagiti tao ngay nga makitkita tayo ngay nga agar aramid kadagiti dakes no di kat datay kuma iti di mangipan kadakwada mangipalagip kadakwada nga mas may mayat nga agbyagda iti talna kaysa iti agbyagda iti nagulo nga biyag. So although faithful believers may face persecution. Sometimes tayo, mga believers, marami din tayong mga pinagdadaanan sa ating pananampalataya. Pagdaanan natin yung mga persecutions, yung mockery, or yung obscurity. Iti nga biyag ng God guarantees that we will permanently celebrate and elevated in His eternal kingdom. Nga na intundong tang tiyempo, kat datayo nga makunkuna, nga true and living active faith nga iti living active faith na wano dahi si bibiyag iti pamati tayo kat umayto iti dahi tiempo nga maipangato tayo ma-elevate tayo, amen, ijay eternal kingdom ni Apo Dios. So this verse reveals the ultimate outcome of the lifestyle when you allows your light to shine by leading others to righteousness, and God transforms you into a spiritual stars that radiates His glory for eternity. Amen? Okay, so yan po ang mensahe sa atin sa araw na ito, na yung blueprint ng ating on how are we work out our salvation in this challenging world is to have that active faith, or we should work out our own salvation. Amen? And andun sana na let us allow ang Panginoon to give us that divine empowerment upang sa ganon magawa natin kung ano yung kalooban niya sa buhay natin. And kapag ibibigay niya sa atin yung divine empowerment, we must do the work without complaining and arguing. And we must live as a light that shines in this world. Amen? Okay, so muli, magandang tanghali sa ating lahat.